Inayayahan po ang bawat isa na tayo tumayo at muli buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng mga Roma. Ang ating pong kabanata ay 11 or 11. Binasa po natin kanina yung talata 1 hanggang 36, 1 to 36. Ngayon po basahin na lamang po natin yung verse 26. Romans chapter 11 verse 26. And also 27 po, 26 and 27. Kung nariyan na po kayo, ay sabahan niyo po ako sa pagbabasa. Romans chapter 11 verse 26 to 27. And in this way, all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come from Zion, he will banish ungodliness from Jacob, and this will be my covenant with them when I take away their sins. Pugin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo sumandaling yumuko at tayo po'y manalangin. Let us pray. Heavenly Father, thank you po sa salita na amin pong binasa sa umaga pong ito na magiging aming pangunahin po na pagkukuhanan ng katotohanan para po sa aming buhay pananampalataya upang lalo itong maging matibay at mabunga, Panginoon, at mabigyan ka po namin ng kaluwalhatian. Ngayon pa lang ay pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng iyong salita sa aming mga buhay, kaya sa iyo po ang papuri, pagluwalhati at pagsamba, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo po tayong lahat. Ang Romans 11 ay isa po sa mga kabanata sa Biblia at kasama mga talata pong ito na kung saan ay nakahati po ang tinatawag po natin na point of view ng iba't ibang Christians. Meron pong tinatawag na issue when it comes sa Romans 11. At ano po yon? May mga Kristiyano na naniniwala that in the last days, sa pagbabalik ni Kristo, because of verse 26 na ating binasa, all Israel will be saved. Lahat mula sa lahi ng Israel ay maliligtas. Ito man po ay mga Israelitang nabubuhay ngayon, o Israelitang ipapanganak pa lamang, o mga Israelitang namatay, regardless ng kanilang katatayuan pagdating sa pananampalataya, lahat ng Israel ay ililigtas ng Diyos. Merong mga Kristiyano na naniniwala sa ganyan pong tinatawag na point of view because of verse 26 na binasa natin, na sinasabi po doon, and in this way, all Israel will be saved as it is written. Meron pong ganyang paniniwala. Ngunit ito po ba ang itinuturo talaga ng Biblia? Na ang Israel na piniling bayan ng Diyos ay meron pong espesyal na kalalagyan sa puso ng Diyos, kaya sa huling mga araw, regardless kung sila'y nananampalataya o hindi nananampalataya, ay maliligtas sila. Yan po yung paniniwala ng ibang mga Kristiyano na kung saan ang buong Israel ay maliligtas because of verse 26 alone. No? Pero yan nga ba ang sinasabi? Remember po, tayo nasa isang sermon series on the book of Romans, nasa chapter 11 na tayo, but remember, may pinagdaanan tayong chapter 9 and chapter 10 that will affect our interpretation of verse 26. Hindi natin pwedeng i-interpret ang verse 26 sa paniniwala na ang buong bayan ng Israel, because sila ay lahi, because of their race, ay maliligtas sila. Just because of their race. Dahil lamang sila ay mula sa lahi ng Israel na piniling bayan ng Diyos, sila ay maliligtas. Kailangan nating i-consider o kailangan nating unawain at balikan muli ang chapter 9 and chapter 10, na kung saan sa chapter 9 itinuturo na merong iilan lamang na pinili ang Diyos from the foundation of the earth, bago pa man likay ng lahat ng bagay, in God's sovereignty, sa kanyang malaya at makapangyarihang pagpili, ay pumili na siya before the foundation of the world ng iilang maliligtas. And in chapter 10, we need to consider that without the proclamation of the gospel, without faith and repentance, walang maliligtas.
Without faith in Christ and without repentance from sin, ay hindi pwedeng maligtas ang isang bayan. So, hindi natin pwedeng interpret ang verse 26 na ating binasa that all Israel will be saved dahil meron pong doctrine of election and also at the same time, meron pong tinatawag na gospel call, may effectual calling that those who would repent from their sin and have faith in Christ are the only ones that would be saved. Kaya yung verse 26, bakit ganun na lang? Yung words na ginamit ni Paul na parang napaka-final na sinasabi niya that all Israel will be saved according to the scripture as it is written. Nag-quote pa siya from the Old Testament. The deliverer will come from Zion and he will banish ungodliness from Jacob or from Israel. Remember, Jacob, pinangalanan siya ng Israel. And this will be my covenant. Mapakalaga sa atin na nasa Reformed Doctrine and Theology, yung word na covenant, tipan ng Diyos. And this will be my covenant with them when I take away their sins. So, let us dive in sa napakaganda na Romans 11 po na ito na kailangan nating maunawaan maigi. And the goal sa umagang ito is not just to learn, not just to gain knowledge, kasi knowledge pops up, lalaki lang ang ulo. Ang gagawin natin sa Romans 11 ay atin pong i-unpack, atin pong bubuksan ang kabanata po na ito at atin pong ilalabas yung kaluwalhatian ng Diyos when it comes to His mercy and His grace. Yung awa, habag at biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya atin pong tignan ng Romans 11 ngayon. Ano po ba yung sinasabi ni Paul dito as Israel? Pag sinabing Israel, we know that yung Israel ngayon is a nation. Nasaan yung Israel? Nasa Middle East ngayon. And at this very moment, sila ay nasa pakikipagdigma, nasa isang gyera. Sila po'y pilit inuubos ng mga Islamic nation. Yung Israel na yon, gusto ko pong maintindihan ninyo na hindi yun yung Israel na pinatutungkulan ni Pablo. Sa usapin po ng Romans 11, the ethnic Israel that is situated right now in the Middle East, hindi ito yon. Hindi po ito yon. Meron pong tamang pagkaunawa pagdating po sa sinasabi ni Paul dito sa verse 26 na Israel. In this way, all Israel will be saved as it is written. At titingnan po natin yan sa 3 puntos na mababasa natin sa chapter 11. Our fathers in the Reformation or the Reformers believe na ang sinasabi ni Paul dito, he is referring to the true Israel. Merong tunay na Israel. And yung Israel na yon, it's hindi yung Israel na alam natin ngayon that is in the Middle East. May tinatawag po yung ating mga fathers in the Reformation or the Reformers na spiritual Israel, which is different from the ethnic Israel or the nation of Israel whom God chose in the Old Testament. Hindi po yun yung sinasabi ni Paul dito, no? So tingnan po natin. Ang tinatawag po natin na true Israel, we will identify, kikilalanin po natin yung true Israel na sinasabi ni Paul when it comes to chapter 11, especially yung verse 26, that all Israel will be saved. Kasi ano po, pag in-interpret natin to on this verse alone, babaliwalain na natin yung Galatians, babaliwalain na natin yung chapter 10, chapter 9 ng Romans, pwede na yun ang interpretation, that yung Israel na nasa Middle East, lahat sila maliligtas pagbalik ni Christ. But, again, meron tayong mga ibang books pa sa Bible, sabi nga, Scripture interprets Scripture. Maipapaliwanag po natin ang verse 26 na yan using other texts from the Bible. So, unang puntos po, para ma-identify natin who is the true or spiritual Israel that Paul is referring to here in chapter 11, ay tingnan po natin yung verse 1 to verse 10. Ang unang point po natin, true spiritual Israel is composed of elect ethnic Israel. Ang tunay po na spiritual na Israel ay binubuo ng mga pinili mula sa lahi ng Israel. Pansinin niyo po, pinili mula sa lahi ng Israel. Hindi po sinasabing lahat ng lahi ng Israel ay maliligtas, kundi pinili mula saan? Mula sa lahi ng Israel. Iilan na piniling lahi mula sa Israel.
that is what is Paul referring to, yung true spiritual Israel in verse 26, ay binubuo, ibig sabihin, bahagi nito ay ang mga iilang pinili mula sa lahi ng Israel. In verse 1, once more, ang tanong ni Pablo, tinalikuran na ba ng Diyos ang bayan ng Israel dahil sa kanila pong tinalikuran ng Panginoong Hesukristo? Yun yung tanong niya eh. Binaliwala na ba ng Diyos ang Israel dahil sila ay nireject nila si Christ? Ipinako nila sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ni Paul, hindi. Kung mababasa po natin, hindi nga sinabi na ang buong bayan ng Israel ay maliligtas. Sa halip, ginamit niya yung istorya ni Elijah na makikita natin sa verse 2 and verse 5 yan. Na kung saan ay pinaiintindi sa atin na mayroong tinatawag na iilan lamang mula sa lahi ng Israel ang maliligtas. Naalala niyo yung story ni Elijah, yung na-depress siya? So depression is also true. Even a prophet na-depressed. He was depressed. Bakit? Because he is being persecuted. Di ba katatapos lang yung napaka-mighty na ginawa ng Diyos sa buhay niya? Na kung saan ay may dalawang altar, isa for the false gods, isa sa kanya, at sabi niya, sige, manalangin kayo sa Diyos nyo. At maghapon silang nanalangin, sinugatan pa yung sarili ng mga bulaang mga propeta, ng kanilang bulaang Diyos. Walang nangyari doon sa altar. Pero samantalang si Elijah, nanalangin siya ng taimtim, may partida pa. Pinabasa niya pa yung altar niya. At ang kidlat mula sa langit, ang apoy ay tinupok, maging yung bato ng altar na kanyang itinayo at napatunayan na totoo ang kanyang Diyos at ipinapatay ang mga bulaan ng mga propeta. Katatapos lang ng pangyayaring yon, at ito po, siya ipag-uusigin, ipapapatay siya. At siya po'y na-depress, nagtago siya sa isang secluded place, sa isang malayong lugar. At sabi niya, gusto ko nang mamatay kasi parang ako na lang yung sumasamba sa buhay na Diyos. Pero ni-reveal ng Panginoon that there is a remnant. Meron pang iilan na katulad mo na nananampalataya sa akin na tunay na Diyos. Kaya ginamit ni Paul yan dito to explain to us na merong iilan na maliligtas mula sa lahi ng Israel. Hindi lahat. Hindi porket sila ay lahing Israelita na piniling bayan ng Diyos ay maliligtas. Ginamit ni Paul yung pagkakataon na yon sa history ng Israel to explain na meron lamang remnant. May matitira lamang na iilan na kung saan ay ililigtas ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na sila ay magiging bahagi sa sinasabi ni Paul dito na true Israel. So that is a proof na hindi lahat ng Israel ay maliligtas. Maliban na lamang na sila ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo, maliban na lamang sila ay tumalikod sa pagkakasala, sila yung nalalabi na sinasabi dito ni Pablo na pinakita po sa buhay ni Elijah na may iilan ng mga Israelitang maliligtas. Kung mapapanood niyo yung mga video sa YouTube or sa Facebook, na yung mga street preacher, yung mga kagaya nating mananampalataya, pumupunta sa bayan ng Israel, and they preach the gospel on the streets. Nakita niyo yung treatment sa mga street preacher na ito. Di ba ginagawa natin street preaching yan sa palengke, ginagawa natin sa park. Yung mga street preacher na ito, coming from different nations, they come to Israel and they preach the gospel on the streets. At anong ginagawa ng mga bata? Bata pa lang tinuturuan yung mga bata ng kanilang mga magulang na duraan, murahin, saktan, yung mga street preacher. They're rejecting Christ. Kaya paano natin masasabi that if they reject Christ, yung buong bansa nila ay maliligtas? Malinaw na sinasabi ni Paul that there is only a remnant. May ilan lamang Hudyo o Israelita mula sa lahi ng bayan ng Israel ang maliligtas. Not all Israel will be saved. Sila ay magiging bahagi lamang ng true spiritual Israel. Again, uulitin ko po, yung Israel na nababasa natin in verse 26 is not the nation. The true spiritual Israel is yung lahat ng nanampalataya kay Kristo. Hudyo ka man, Israelita ka man o hindi, kung ikaw'y nanampalataya kay Kristo, ikaw ay maliligtas. Kaya kung makikita po natin dito sa verse 1 to verse 10, meron ding elect na mga Israelita. And ang word na ginamit ni Paul is remnant. At pag sinabi natin remnant, almost tira na lang. Iilan na lamang na maliligtas. Kaya nga po sa pagbabasa natin ng Biblia, mahalaga talaga yung interpretation.
na makita po natin dito na iilan lamang from the nation of Israel will be saved, not all. At yan ang ginamit ni Paul, yung kaganapan during the time of Elijah. No, na kung saan sinabi ng Panginoon, there would only be a remnant, not all Israel will be saved. Yung term na remnant, na merong iilan lamang. And lalo pang pinagtibay ni Pablo ang katotohanan na ito, na hindi ang lahat mula sa bayan ng Israel o lahat ng lahi ng Israel ay maliligtas, na sinasabi niya po dito, ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos. In verse 6, anong sabi sa verse 6? But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Alam niyo po, ang mga Israelita, ang mga Hudyo, superior ang tingin nila sa lahi nila. Sa panong paraan? Kasi alam nila na sila ang piniling lahi ng Diyos. Alam niyo ba na ang Hudyo ay hindi makikipag-usap sa inyo ng basta-basta? Na ang isang Hudyo ay hindi kayo patutuloyin sa kanilang bahay. Kasi bakit? Ang tawag nga nila sa atin ay swines and dogs. Kasi sila yung piniling bayan ng Diyos. Kaya din siguro, doon din nanggaling yung pagka-antisemitic ni Hitler, kaya sila ay trinato ng ganon. Ang mga Hudyo po ay may pride sila. Kapag ibang lahi ka, ikaw ay mas mababa kaysa sa kanila. Dahil sila ang chosen nation ng Panginoon. At yung pride nila hanggang ngayon is ganun pa din. Kahit wala silang temple ngayon, upang kanilang ganapin, yung tinatawag po natin ng mga religious na mga traditions nila, they still believe na sila'y maliligtas dahil sa kanilang traditions and because of their race. Dahil sa kanilang lahi at tradisyon, sila ay maliligtas. Pero sabi ni Paul sa verse 6, it is no longer by works. Pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo ang makapagliligtas sa isang tao. Kaya hindi lahat ng bayan ng Israel ay maliligtas. And sabi ni King David in verse 8, maraming kinukote si Paul from the Old Testament. In verse 8, sabi dito ni Paul, as it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that would not see, and ears that would not hear, down to this very day. Yung pagmamatigas ng Israel ngayon sa gospel, that is part of God's judgment. Alam niyo yung pagmamatigas nila, yung po ay parusa sa kanila ng Diyos. Part of God's judgment, according to King David. So in summary, sinasabi ni Paul dito sa ating unang puntos, hindi lubusang tinalikuran ng Diyos ang bayan ng Israel dahil sa kanilang pagtalikod kay Kristo. At pinapakita ito na hindi tinalikuran ng Diyos ang bayan ng Israel dahil may pipiliin pa din siya na iilan na maliligtas. Ngunit sa kabilang banda, hindi lahat ng bayan ng Israel ay maliligtas dahil hindi lahat sila ay mananampalataya kay Kristo. So the true spiritual Israel ay composed ng iilan lamang na mga Israelita na mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang tunay na Israel or the true Israel na sinasabi ni Paul ay hindi po ito eksklusibo na binubuo ng lahi ng mga Israelita. Ulitin ko po, yung sinasabi ni Paul dito na in verse 26, all Israel will be saved, hindi po yan eksklusibo na lahat mula sa lahi ng Israel ay maliligtas. Kundi iilan lamang po ng mga Hudyo o mga Israelita ang pipiliin ng Diyos upang mabuo yung kanyang true Israel. So in both ways, tingnan niyo po, hindi totaling tinalikuran ng Diyos ang Israel. And that is mercy and grace. Pero titingnan din po natin na yung tinatawag nating truth na walang maliligtas maliban sa Panginoong Jesucristo, kaya hindi naman lahat sila ililigtas, kundi yung mananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo. And that is the first point. True spiritual Israel is composed of elect ethnic Israel. Kung ang tinatawag po na tunay na Israel ng Diyos o tunay na bayan ng Diyos ay binubuo ng iilan lamang mula sa lahi ng Israel, ano po yung kalahati nun? Ano ang bubuo sa kabuuan ng true Israel? And that would lead us to verse 11 to verse 22. Pangalawang point po, true spiritual Israel is composed of elect Gentiles from the
nations. Ang tunay na spiritual na Israel na sinasabi ni Pablo in verse 26 ay binubuo ng mga piniling mga hentil mula sa iba't ibang bansa. And that includes us. Pilipino, Amerikano, Aleman, anuman lahi po, ay binubuo po ang true spiritual Israel ng mga hentil mula sa iba't ibang bansa. Sabi po kanina, di ba, merong pagmamatigas ng puso na iniligay ang Diyos sa Israel. At iniligay ng Diyos yung pagmamatigas na yun sa kanilang puso bilang paghatol sa kanila, but at the same time may purpose yun. May layunin. Bakit nagmamatigas sa mga Israelita ngayon? Upang tayong mga hentil ay maisama. Maibahagi sa atin yung kaligtasan na meron kay Kristo at maging bahagi po tayo ng tunay na spiritual na Israel ng Diyos. So ang purpose ng Diyos for the hardening of the hearts of the Israelites is for us, na mga Gentiles, na maging bahagi ng tunay na spiritual na Israel o bayan ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo po kanina, in the Old Testament, pag sinabing chosen nation, the ethnic Israel. Lahat ng lahing Israelita from Jacob. Pero ngayon, in the New Testament, because of Christ, isinama niya tayo sa tunay na bayan niya. Pag sinabing Israel ngayon in the New Testament, it is not just ethnic Israel or the nation of Israel. Even ikaw na Pilipinong pinanganak sa Cavite City, ay magiging bahagi ka ng bayan ng Diyos. You will be part of true Israel because of your faith in Christ. Remember Galatians? Sino nakabasa ng Galatians? Di ba sabi doon, sino ba unang-unang Israelite? Sino unang-unang Israelite? Si Abraham. Naalala niyo yung circumcision? Siya ang unang Israelite. At lahat ng mananampalataya kay Kristo ay magiging anak nino? Ni Abraham. So kung ang ninuno mo, ang tatay mo si Abraham tinatawag by faith in Christ, then you are part of Israel ngayon. Kaya nga, may sense na ngayon yung sinasabi na ang pagtutuli ay sa puso na ngayon. Kasi nanampalataya ka by heart kay Christ, na-circumcise yung heart mo, and now ikaw ay part na ng bayan ng tunay na bayan ng Diyos or the true spiritual Israel. At para pagtibayin pong katotohanan na yan, tingnan niyo po ang ginamit na analogy ni Paul. May sinasabi siyang cultivated olive tree. Merong puno ng olibo na inaalaga-alagaan. At meron pong puno ng olibo na kung saan ay wild o tumubo lamang dyan. Hindi inaalagaan. Wild olive tree and cultivated olive tree. Tingnan niyo anong ginawa. Yung cultivated olive tree, yung inaalaga-alagaan na puno ng olibo ay tinagpasan ng mga sanga. Ang tawag doon is pruning. And then, yung pong wild olive tree, yung mga sanga nun ay in-engraft. Ikinabit doon sa inaalagaang olive tree. Anong ibig sabihin nun? The cultivated olive tree is the nation of Israel. At yung mga tinagpas ay yung mga hindi nanampalataya kay Kristo. At yung mga sanga galing sa wild olive tree na hindi inaalagaan ay ikinabit sa punong iyon, yung mga sangang iyon. So yun yung pagpapakita ni Pablo na ang true spiritual Israel ngayon is hindi lang yung cultivated olive tree, may mga branches doon na mula sa wild olive tree, tayo yon na mga Gentiles. So ibig sabihin yung true spiritual Israel, pansinin nyo, hindi po tinagpas totally yung puno eh. It is the same trunk. Ano lang ginawa? Yung sanga lang ang tinanggal. Kaya hindi na-reject ng Panginoon totally ang Israel. Tinagpas lang yung mga hindi nanampalataya at yung mga nanampalataya mula sa wild olive tree or mga hentil ay ikinabit doon. Kaya ang true spiritual Israel na bayan ng Diyos sa panahon natin ngayon ay binubuo ng mga iilan na mga pinili mula sa lahi ng Israel at iilan mula sa ibang lahi.
At napakalinaw po ng tinatawag po natin na analogy ni Paul, na tayo na hindi karapat-dapat ay ibinahagi sa punong iyon na inaalaga-alagaan ng Diyos. Kaya nga, pagbabansinin po ninyo, biyaya ng Diyos ang nahahayag po sa bahaging ito. Hindi po eksklusibo na ang bayan lang ng Israel ang idiligtas ng Diyos, kundi siya po ay kukuha mula sa ibang bayan na kanyang pipiliin upang iligtas. Isama sa kanyang bayang pinili o yung true spiritual Israel. And we can read yung mga truths na yan sa verse 11 to verse 22. Kaya tingnan nyo po, no, yung irony. Piniling bayan ng Diyos, sila doon na iba sa ibang bansa, no? Kinalugdan sila ng Panginoon, tapos tayong mga hentil ay hindi ibinahagi sa titawag na piniling bayan ng Diyos. Pero dumating ang pagkakataon, sila naman na nag-reject sa Diyos, tayo naman yung ibinahagi ng Diyos sa kanyang tinatawag na biyaya ng pagliligtas. So, makikita natin ngayon, this would lead us sa pangatlong puntos. May iilan po mula sa lahi, bayan ng Israel, at meron pong mga iilan mula po sa ibang bansa na pagsasamahin ng Diyos at yun ang kanyang tatawagin na true spiritual Israel, na kung saan yun ang paliwanag ng verse 26, that in this way, all Israel will be saved, at it is written. Yung mga hentil na pinili is Israel, yung mga Israelitang pinili is Israel na pinag-isa doon sa cultivated olive tree, kung saan yun ang tinatawag na bayan o tunay na spiritual na Israel ng Diyos. And that would lead us to the third point, no? Verse 22 to 36, true spiritual Israel is composed of both God's elect Israelites and elect Gentiles. Verse 22 to 36. Mapapansin natin in verse 17, hindi po tuluyang tinagpas ng Diyos ang puno na inalagaan niya na olive tree or the cultivated olive tree. Idinagdag niya lamang po yung ilang mga tinatawag na sanga mula sa wild olive tree, at yun ang naging true spiritual Israel. At meron pong isang bagay dito na atin pong kailangan linawin. Hindi po tayo naniniwala sa tinatawag na replacement theology. Sa inyo po mapag-aaralan yan. Meron tayo every Friday na pag-aaral ng ating pong discipleship. No? Yung replacement theology kasi ay paniniwala na ang church na ang bayan ng Diyos ngayon. Totally, Israel was rejected. Ang church na ang bayan ng Diyos kasi lang nanampalataya sa Panginoong Jesus. But we do not believe that. Israel is not replaced by the church. Kung titignan nyo, pinag-isa lang. May mga tunay na mga mananampalatayang Israelita at ito ang church, the Gentiles, pinag-isa ng Diyos. We do not believe that God has totally replaced Israel. In fact, sa ating eschatology or the last things, sa mga katuruan po natin, na anong mangyayari sa mga huling araw, we do believe that there will be a revival sa lahi ng mga Israelita. Alam niyo po, bago bumalik ang Panginoong Jesucristo, there will be a massive repentance from sin and faith in Christ among the race of the Israelites. Markahan niyo po yan. Pag nangyari yan, ay darating na ang Panginoong Jesucristo. May partial hardening ngayon. Ayaw nila tanggapin yung gospel. Kaya ano nga nangyayari ngayon? The gospel is being preached sa iba't ibang bansa, maraming hentil lang naliligtas. That is Romans 11 na nakikita natin na nagaganap before our eyes. But in verses, yung pong mga huling verses na ating nabasa in 22 to 36, even John Calvin, isa sa mga tinatawag nating reformers, ay naniniwala na meron pong tinatawag na massive revival mula sa lahi ng mga Israelita bago bumalik ang Panginoong Jesucristo. Kaya we do not believe the replacement theology na pinabayaan ng Israel.
Tapos ito tayo ngayon, ang church na ang focus ng Diyos. No. Because in the last days, according to verses na ating binasa itong mga huli, in 22 to 36, sabi nga ni Paul, itong kanyang lengguwahe. Sabi niya sa mga hentil, huwag kayong magmalaki. Porket kayo ibinahagi sa cultivated olive tree from the wild olive tree, kayo yung mga branches, huwag kayong magmalaki. Kasi bakit? Kaya ng Diyos na ibalik yung mga tinagpas niya doon sa cultivated olive tree. Kayo nga, nagaling sa wild olive tree, na ilagay doon at nabuhay. Paano pa yung mga tinagpas na ibabalik ng Diyos iyon? Paano pa magiging mas imposible ang bagay na yon? Kayang-kayang gawin ng Diyos yon. So that leads us to the truth that there will be a massive, malawakan po, na pagbabalik loob ng iilang piling mga Israelita na sila'y maliligtas bago bumalik ang Panginoong Hesukristo. So yun po yung katotohanan pagdating po sa tinatawag nating true Israel o yung pong verse 26 sa pagpapaliwanag, in this way all Israel will be saved. Kaya tingnan niyo po, in this way. In this way. Meron pong tamang kaparaanan upang maintindihan natin ano yung all Israel will be saved. At ano yung in this way na yon? In this way, first point, ginamit niya yung kaganapan sa buhay po ni Elijah na may ilang Israelitang maliligtas. Second point, in this way, yung mga hentil ngayon ay naliligtas dahil sa Ebanghelyo at yun yung Israel. And in this way, pag kinonbine mo yon, plus yung tinatawag natin na massive na revival o pagkilala ng bayan ng Israel bago bumalik ang Panginoong Kristo, in this way, yung tatlong bagay na yan ang magpapakita sa atin that all Israel will be saved. And when we say all Israel, again, uulitin ko, hindi po yung buong bayan ng Israel, kundi lahat ng pinili ng Diyos from the foundation of the earth, Hudyo man yan, Israelita ba yan, by race, or hentil man yan, o labas sa lahi ng Israel, yun yung tinutukoy dito ni Paul na all Israel will be saved. So, kilala natin ngayon ang tawag sa atin as the church. Ecclesia. Last week, preach ni Elder Rickson. Ecclesia means called out ones. Ang mga tinawag ng Diyos, yung mga pinili niya. At tayo na ngayon ay naging iglesia. Pero more than that, no, tayo po ay tinatawag din na true Israel. We are part of God's chosen nation because of Christ. Dahil nanampalataya ka kay Kristo, ikaw ngayon ay kabahagi sa bayan ng Israel. So there is no distinction. Consistent ang Diyos. Kasi kung iisipin natin, nag-fail siya sa Israel at ni-replace niya ngayon ng church ng mga nanampalataya kay Kristo, ibig sabihin ng Diyos ay nagkamali sa pagpili niya sa bayan ng Israel. But no, sabi doon sa last verse ng 27, and this will be my covenant. Ang covenant ng Diyos is not exclusively sa isang lahi, kundi ang kanyang tipan na pinagtibay bago pa man likain ang buong mundo, kasama ka doon. Anong yung amazing about sa Diyos? Even if hindi pa tayo nag-exist, even if hindi pa tayo nakakagawa ng mabuti o masama, sa eternity past na siya lang yung nag-exist, nasa isip ka na niya. Try to, ano nyo po, i-process niyo yun sa iyong isipan ngayon. Bago ka pa man likain ng Diyos, bago pa man likain ang lahat ng bagay, ang nag-i-exist lang is the triune God natin, in eternity past, in their perfect relationship with each other. Nasa isip ka na ng Diyos. Kaya ano ngayon yung relevance nito na ikaw ay belong sa spiritual Israel? Anong relevance ngayon sa buhay natin ito na may pinagdadaanan tayong mga personal na bagay? Isa po ang masasabi ko. Lahat ng ating pinagdadaanan ay alam ng Diyos yan. At ang Diyos ay nasa isip ka na niya. Bago ka pa man likain, bago ka pa man ipanganak, bago ka pa man mag-exist sa mundong ito, ay nasa isip ka na niya at hindi ka niya i-exclude.
hindi kanya pababayaan. Kasi yung Romans 11 na nagsasabi na tayo ay bayan ng Diyos, ay tiyak na hindi kanya iiwan at di kanya pababayaan. Kaya maging kalakasan po sa atin ito. Sinasabi ni Paul doon, tayo mga ligaw na halaman lamang eh. Alam naman yung mga ligaw na halaman, walang silbi naman yan eh. Hindi pinapansin yan eh. No? Pero binigyan tayo ng tinatawag na pansin ng Diyos at ibinahagi sa kanyang tipan. At tayo ngayon ay nandoon sa kamay ng Diyos, sa kanyang biyaya ng pagdiligtas. At siya ang nagpapanatili sa atin at tayo po'y magpapatuloy hanggang wakas sa pananampalatayang ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa mga unang pagkakataon na nandito, hindi nagkataon na ikaw ay narito sa umagang ito. Nais iparamdam ng Panginoon na ikaw ay bahagi ng kanyang bayan, bahagi ng kanyang pamilya. Kung ikaw ay magnanampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo. Tandaan natin po na tayong lahat ay hindi karapat-dapat at nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil po sa biyaya niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung saan siya po ang nagbayad ng ating pagkakasala, siya po ang gumanap ng mga utos na hindi po natin masunod upang tayo ay mapatawad at tayo po ay matanggap sa buhay na walang hanggan at maging bahagi ng pamilya at bayan ng Diyos. Hindi lang basta-basta po na bahagi, kundi tatawagin kang kanyang anak. Kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ano man ang iyong nagawa sa nakaraan, ano man po ang iyong lahi, ano man ang iyong katatayuan sa buhay, hindi yan ang tinitignan ng Panginoon. Ang tinitignan niya ay yung tipan na kanya pong itinatag. Yung po kanya pong tinatawag na pag-ibig na walang kondisyon sa iyo, yun ang kanyang tinitignan. Kung ikaw ay mananampalataya at tatalikod lamang sa iyong pagkakasala. Ngayon ang araw po ng kaligtasan, kaya manampalataya kay Kristo. At para naman po sa atin, na mga mananampalataya na ni Kristo, na kung saan po ay nagpahayag na ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabautismo at pakikibahagi sa lokal na iglesyang ito, meron po tayong aplikasyon sa mga katotohanang ating natutunan sa umagang ito regarding Romans 11. At ito ang challenge po sa atin. Let us pray for the true spiritual Israel. Ipanalangin po natin. Di ba meron pong verse in Psalms 122 verse 8, pray for the peace of Jerusalem or Israel. Nakikirinig niyo po yan? Lalo na kung kayo active sa prayer meeting, we're praying for Israel. So kung ikaw ay kabahagi ng iglesyang ito yung challenge sa atin. Let us pray for the true spiritual Israel. Anong status ng Israel ngayon in the Middle East? Giyera. Nasa giyera po sila. Umuulan po ng bala at umuulan ng bomba sa kanilang bayan. At marami ang casualties. Pero yan ba yung sinasabi ng Biblia na pray for the peace of Israel? Yan ba yung sinasabi ng Bible na ipanalangin natin na matigil yung digmaan sa lugar na yon? Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia na pray for the peace of Israel. Na ipropesiya na po na talagang ang Israel ay laging aatakihin ng mga kaaway sa kapaligiran. So ano yung sinasabing pray for the peace of Israel? Remember in Romans sabi, tayong lahat dati ay kaaway ng Diyos. Kaya nga napakahalaga yung peace with God. Tayong lahat ay tinuturing na kaaway ng Diyos. Wala tayong kapayapaan sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, dinala niya yung pakikipagkasundo, yung peace between God and man, kung mananampalataya ka sa Panginoong Kristo, ay makaranasan mo. At yun yung sinasabing pray for the peace of Israel, let us pray for their conversion. Mas mahalaga po ang kaligtasan nila mula sa bomba at bala, mas mahalaga po yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa apoy ng impyerno kaysa sa mga bala at bomba na inuulan sila ngayon. So let us pray na yung mga elect ng Panginoon doon sa bayan ng Israel ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Let us pray for the massive revival. Kasi hanggat di nangyayari yon, Jesus is not coming back.
Kaya nga may mga matatapang na mga mananampalataya na pumupunta sa lugar na yon despite the terrible persecution. Alam niyo, sabi nga nung isang pulis, dun sa street preacher, yung pulis mismo, tinatreten niya yung street preacher. Oh. Sabi nga dun sa street preacher, alam mo, pwede kitang patayin ngayon sa ginagawa mo nang wala akong magiging sagutin. Tinatreten sila para tumigil lang sa pagpe-preach. Ayon sa law namin, pwede kitang patayin. Sinasabi ng pulis yun, doon sa street preacher. So, kung walang mangangaral po ng ebanghelyo sa bayan ng Israel, paano mangyayari po yung massive na revival bago bumalik ang Panginoong Kristo? So, put Israel in your heart. Ipag-pray ninyo na magpadala ang Panginoon ng mga manggagawa, ng mga magpa-preach ng gospel sa bayan ng Israel upang mapakinggan nila yung gospel. At yung mga elect ay tumalima at the total number ng elect, pag kumpleto na, babalik ang Panginoong Kristo. So pray for the peace of Israel. This is my problem with may mga churches po kasi na may intercession sila. Meron silang prayer meeting and they're praying for Israel. Usually pinagpapray nila matigil yung gera, pinagpapray nila na lalong umunlad yung Israel, which is hindi naman masama. Pero hindi nila kasi naintindihan yung sinasabing pray for the peace of Israel. Pray for the conversion of Israel na matagpuan nila yung kapayapaan sa Diyos na kung saan sila ay maligtas sa biyaya ng Panginoong Kristo. Walang masama to pray for the kaunlaran ng Israel, sa kaligtasan ng Israel when it comes to kanilang peace and order. Walang masama. Pero that is not our prayer focus. Ngayon, naintindihan na natin ang Romans 11. At ito pa, minsan ang nagiging problema ko sa mga intercession, prayer groups ng mga na nami-misinterpret po nila yung tinatawag na Genesis 12:3, that I will bless those who would bless you. Kaya nila pinapanalangin ng Israel para i-bless sila ng Panginoon, and that is wrong motivation. Hindi po yun ang ating goal for praying for Israel. Yung salvation ng Israel ang atin pong goal in praying for Israel. Huwag natin gawing lucky charm ang Israel para pagpalain ako ng Diyos, nang mawala yung malas sa buhay ko, pagpalain ako ng Diyos na swertihin ako. Hindi po ganun. We're praying for the salvation of Israel. We're praying for the elect na mga Israelites, the remnant, na kung saan ay iligtas sila ng Panginoon bago bumalik ang Panginoong Kristo. Yung po yung goal natin in praying for Israel. Wrong motive po yun na para i-bless ako. Pag-pray ko ang Israel. Wrong. We pray for Israel kasi yan ay bahagi ng bayan na pinili ng Diyos, nakabahagi po tayo. Like Paul, our only motive for praying for Israel is for the salvation of the remnant to be fulfilled and for the completion of the true and spiritual Israel that will glorify Christ forevermore. Yun yung goal for praying Israel. Kaya i-correct natin yung prayer natin. No? We're not praying for Israel so that God will bless us. We're praying for Israel because we want Christ to be glorified and we want Christ to come back. Pray for the peace of Israel. At hindi lang yun ang application nun. Since ngayon, naintindihan natin that we are the true spiritual Israel, praying for the peace of Israel, praying for Israel is also praying for the church. Nasa gitna po ng kinakaharap ng iglesia sa mundong ito ng mga pagsubok, personal man yan, o pang-iglesia, sa kinakaharap nito na tinatawag natin na pag-uusig, mapanatili tayo ng Panginoon bilang ang kanyang bayan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So let us pray for the true spiritual Israel. Kaya ang tanong po, how is your prayer life? Is our prayer life nagiging selfish na? Lord, tulungan mo ako ganito. Lord, i-bless mo akong ganito. Is Israel part of your prayer list? Kaya kinokorek tayo ng Panginoon ngayon. Romans 11, no? Naintindihan natin ano yung kitawag na true spiritual Israel. How is your prayer life? It's okay to pray for our nation. It's okay to pray for our church. It's okay to pray for our personal needs. But we have to ask ourselves, am I praying for the peace or salvation of Israel? Yung remnant ng Panginoon, are we praying for them para sa pagbabalik ng Panginoong Kristo? Di ba sabi din, ipag-pray natin yung pagbabalik ng Panginoong Kristo?
Maranatha. Yan yung puso ng tunay na Kristiyano bumalik ng Panginoong Hesus. No? Yan yung puso natin Gusto natin na matapos na lahat ng ito at matanggap na natin yung kabuuan ng kaligtasan. Yung pong tinatawag natin na reward natin, which is Christ. Gusto natin mangyari na yan. At para mangyari yan, we have to do something. We have to pray for the peace of Israel. Ako, isa po sa pinagpe-pray ko, sana meron akong makaharap talaga na tunay na lahing Hudyo para ma-sharean mo ng gospel. Isang testimony po. Doon sa Siargao Island, may grupo ng mga Hudyo na nasiraan ng pastor doon. Kinakwento niya sa akin. Doon sa Siargao, hindi nila pwedeng pag-usigin yung pastor. Nasa teritoryo niya siya Kaya may opportunity siya during that time to share the gospel sa kanila. Nakikinig lang sila. Pero sa kalooban na nila, they're rejecting Christ because they do not believe that Christ is the Messiah. They're still waiting for a Messiah na dumating. Pero dun sa part na yon, hopefully ginamit yung pastor na yun that someday yung gospel seed na yon sa buhay ng ilan sa mga Hudyong yun, we're praying na may remnant doon. Na silang magawa Andun sa hotel, binigyan ng tinatawag na opportunity to share the gospel yung pastor, nakakwentuhan niya, hindi nila ma-resist. Kasi nandito siya sa lupain. Pero kung doon kayo pupunta sa Israel, masasaktan talaga kayo. Mabibigyan po kayo ng threat kapag doon kayo nangaral sa bayan nila. So, yun po yung challenge natin. Hopefully that someday, alam natin na mangyayari talaga yon. But bago mangyari pong bagay na yun, we have tayo po lahat ay meron pong tungkulin as the church to pray for the remnant ng Israel na sila po ay manampalataya sa Panginoon Jesucristo para sa kaligtasan ng kabuuan ng spiritual Israel. Nakabahagi po tayo upang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo atin pong masasabi yung Soli Deo Gloria. To God be the glory alone. Tingnan niyo po, naging tapat ang Diyos sa lahi ng mga Israelita kahit hindi sila nagtatapat. At maging sa iyo, na hindi ka kabahagi sa lahi na yon, ay naging tapat ang Diyos sa buhay po natin na ibinahagi tayo doon. Kaya yung kinakanta natin, dakilang katapatan, dakila ka o Diyos, may part doon na sinasabing sa ating salin lahi. Kaya mapalad din po yung mga mananampalataya ngayon na nag-uumpisa ng pamilya, yung iyong lahi, kahit hindi ka Israelita, meron kang pribilehiyo ngayon na ilapit ang iyong mga anak, ang iyong mga apo sa paanan ng Panginoong Jesucristo. May opportunity tayo na i-share sa kanila yung gospel, i-train sila habang bata sila, at ang katapatan ng Diyos ay nandiyan kung tayo po ay patuloy din mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So tayo po lahat ay tumayo at ating awitin ang isa pong himnaryo bilang tugon sa katotohanan ng ating napakinggan sa umagang ito. Awitin po natin yung dakilang katapatan. Kay puting ang aking
dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng ating langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat ihati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po, Panginoon, ang mga liriko na amin pong inawit, na dakila po ang iyong katapatan. Dakila ang iyong katapatan sa amin pong lahi. Magmula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago, hindi mo kami iniwan, hindi ka nagkulang. Patuloy, O Diyos, na inihahayag mo ito sa tipan na iyong ginawa sa bawat isa po sa amin, nauna po sa bayan ng Israel, at maging kami, Panginoon, na mga ligaw, na mga halaman, ay ibinilang niyo po sa biyaya ng iyong pagliligtas. Wala pong bagay na kaibig-ibig sa amin, wala pong bagay na kayong makukuha sa amin, ngunit sa kabila po nito, ay kinahabagan niyo po kami, at narito, Panginoon, amin pong ipinagpapasalamat ang biyaya ng iyong pagliligtas sa amin pong mga buhay. And we continue to pray, Panginoon, O God, na kagaya ng sinasabi sa Romans 11, na yung piniling bayan na tinalikuran ng Panginoong Kristo, ang mga iilan na pinili po ninyo, ay patuloy, Panginoon, na maabot ng iyong ebanghelyo, ng sila, O Diyos, ang kabuuan ng bilang ng iyong mga pinili, ay manampalataya na at magsisi sa kasalanan. Upang, O Diyos, makita na namin ang mukaan ang aming Panginoong Kristo, na babalikan po kami upang wakasan po lahat ng aming paghihirap sa mundo pong ito, lahat po ng mga pag-uusig at pagsubok na aming kinakaharap ay matatapos po sa pagbabalik ng aming Panginoong Kristo, upang ang kanyang tunay na bayan ng Israel ay dalhin doon po sa buhay na walang hanggan, at maluwalhati po namin siya ng walang hanggan. Salamat, Panginoon, nawa ang mga katotohanan pong ito hindi magsilbing kaalaman lamang sa aming isip, kundi ito po ay magsilbi po at magtulak po sa amin upang patuloy na kami magbahagi ng ebanghelyo nang matagpuan po ang kabuuan ng bilang po ng iyong bayan para po sa kanilang kaligtasan at para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, sa mga salita po na aming tinanggap na nagsilbi pong kalakasan sa aming buong buhay pananampalataya. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, pinagpapasalamat na po namin maging yung kabuuan ng iyong mga pangako. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila aming Ama. Ang lahat po ng ito ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.